Please tell us something about yung story lang. Ano yung magiging takbo? Kasi yung yung Rock of Ages parang medyo may love story. Ito of course, yung mga songs mo naman more on love story. Ganun ba yung magiging takbo? Yes. Definitely romantic comedy siya. Pero may kakaibang twist, may kakaibang plot. So, hindi ko alam kung pwede ko na i-reveal. Pero, kasi diba yung Rock of Ages, parang Pinoy, very Pinoy neighborhood. Ito setup nito medyo Ayan, yan. Idea lang. makulay. Ayun lang mo. Fantasyland. Parang gano'n. So ganun. Kakaiba. Okay. Kakaiba. So of course, rin, as a composer ng song, may say ka din dun sa lahat ng mangyayari. Well, syempre, In regards to the production, yung songs of course. ang maganda rito is collaboration siya. Hindi naman, alam ko rin naman yung strength ko. Ako po ay isang songwriter. So yung ibang mga aspeto ng buong musical, pinagkakatiwala po natin sa mga tao na mas forte nila yun. Pero, nandun po ako nung audition process, yung pagpili ng mga kanta, nandun po ako. And ayun, tuloy-tuloy kami nag-update. Pati yung actually yung script, ang daming revisions niyan. So medyo, hindi naman naaawa, pero parang gusto ko yakapin talaga yung aming writer dahil yung story writer namin kasi napaka mabait po niya sa amin. Pag may bring up kami na parang hindi kunyari, parang may iba pa pang twist eh, pwede ilagay dito. Alam mo yun, ang bilis niya lang magtatrabaho sa pasa niya. Ano nga pangalan ng natin? Isa Magtoto. Si Ma'am Isa Magtoto. Siya yung nag-arrange ng song. Nagsulat ng story. So, pati doon, sa process ng script, may limitations ba sa pag-arrange ng mga songs mo? Or parang bahala? Wala actually. Ito, wala namang mas experimental, mas maganda nga po eh. Kasi napakaganda nung ng story ng kanta. Ito po ay nai-imagine mo ba ang buhay mo nang walang love song? Yun ang plot ng story. Okay, yun yung teaser ng... Na-imagine ko, parang isipin mo, kung halimbawa sa mundong to, biglang tanggalin ang lahat ng love song sa radyo, sa TV, sa lahat, wala kang maririnig. Anong kulay kaya ng mundo? Okay. During the audition, may say ka din doon sa magiging mga character, yung mga... Actually, ang bait nga ng production. Kasi yung mga napusuan ko, mukhang nakuha naman. Kasi nung nandun ako, ay, ang cute niya, gusto ko yan. Parang akong batang pumunta ng mall, tapos nakakita ng mga laruan. Ay, ang ganda nun, gusto ko. During the performance ng mga tao na siyempre, hindi sa harapan nila. Bawal kasi magpakita ng special favor. Pero pag alis nung nag-audition, ay, gusto ko yung ganun, ganyan. So, I think yung mga naging favorite ko ng audition, part ko siya. So, makikita ko nga, actually, pagbukas ng pintong yan, saka ako makikita na. Sila pala yung mga napili. Pero parang nakarinig na, may mga tenga po ako sa mga dingding. So, parang... Ayun, talking about. Pero masasabi mo na rin ba sino yung mga gaganap character? Kahit ilan lang nakilala. Meron po akong kilala, isa lang. Si Josephine, kilala ko. Hindi yung gaganap. Sino? Pangalan? Hindi pa pwede na ba sabihin? Si Miss Via Antonio. Sobra ako na in love talaga sa kanya nung parang cumbers niya. Nung audition lang po, first time. As in, nung pagpasok niya, sobra siyang shy. Tapos, ang dami na nag-audition. Yes. So, nung pagpasok niya, hindi ko pa siya nakita ever sa teatro. Hindi ko pa siya nakitang acting. So, nung audition siya, I have no idea who she is. Tapos, talagang, alam mo parang pusa. I know. Yung part, yung time na yun, hindi mo siya napanood? Wala siya doon. Wala po siya doon sa cast. He was on the last run eh. Oo. Wala po siya.